Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Magandang umaga mga idol. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya, kaugnay ng pag-corner sa dating meron naman Pangulong siyang nagawa ng sa maganda sa ating bansa, hindi natin yan ila mga idol. Pero noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong. Binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin, kaya inilik daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3, kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw na dry run ang PNP-CIDG. Prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang 12 oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungo The Hague sa the Netherlands. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido Nakatuto, 24 oras. Posibleng maharap sa iba pang opisyal o usaping legal si dating Pangulong Duterte matapos spam ng kanyang mga taga-suporta ang social media page na isang judge ng International Criminal Court. Puno ang Facebook page ni ICC Pre-Trial Chamber Presiding Judge Julia Motok ng mga komento mula sa mga Duterte loyalist na nananawagan sa International Tribunal na ibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi nakabubuti para kay Duterte ang ginagawa ng kanyang mga taga-suporta. Posibleng maapektuhan din anya nito ang posibleng interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Wala pang pahayag ang kampo ni Duterte tungkol sa kilos ng mga taga-suporta sa social media page ni Motok. Sa ngayon, nilimitahan na maaaring magkomento sa mga post sa social media page ni Motok. Siya si Police Officer 1 Vincent Tacorda ng PNP Regional Office 5 sa Catanduanes. Bagitong pulis pero hindi pa man niya natatamasa ang rurok ng kanyang karera. Nag-resign na siya sa serbisyo. Ang dahilan ni Tacorda, dismayado siya sa baluktot di umanong sistema ng kinabibilangan niyang organisasyon. Tumangking umarap sa kamera si Tacorda pero kwento niya, totoo raw ang mga extrajudicial killing sa Catanduanes. Aeroplano si Duterte. Hindi ko na kaya, ma'am.
pabalik ng Pilipinas mga idol. So, susad talaga, nakakalungkot mga idol. Inutusan din daw sila ni dating PNP Catanduanes, Provincial Director Jesus Martires, na itago ilang pera at droga na nakukuha sa mga operasyon na gagamitin daw bilang dagdag pondo sa susunod na operasyon. Dagdag pa ni Tacorda, totoo ang pagtatanim ng mga ebidensya sa mga police operation. Wala pang tugon si Martires. Press conference niya dati na pinagmayayabang pa niya, pinagmalaki pa niya. Sobrang tapang pa niya na press conference na siya talaga, doon talaga sa mismong bibig niya na umamin siya na siya mismo ang pumatay ng tao. Mojo reporter, which is na yung hearing ng Quadcom na pabalikin sa bansa si dating sumalang siya doon, may nakamonitor na taga-ICC. Kaya, kung hindi act talaga mga idol na sa kanyang mismong bibig nanggaling na mayroong Davao Death Squad at saka mayroong EJK na nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte mga idol. So, himala na lang siguro ang makakapag-ligtas ni Digong Duterte mga idol, ni former Digong Duterte. Posible raw ito. Pero sa 23 taon ng ICC, wala pa raw suspect na may kasong crimes against humanity. Nakakalungkot naman talaga kahit bilang Pilipino mga idol, bilang Pangulo, dating Pangulong Pilipinas, nakakalungkot lang. So sana, doon naman sa mga kayo ko doon sa mga DDS supporters, please lang, tigilan nyo na yung pagpapakalat ng mga fake videos at saka photos. Hindi kayo nakakatulong, promise. Alam nyo ba kung sino yung niloloko nyo? Hindi kami mga loyalist. Kasi unang-una, alam namin kung ano yung totoo. Bago kami maniwala, maghanap pa kami ng ibang legit na photos at saka videos kung totoo ba yung source na pinanggalingan ng source. Kaya nakakalungkot lang yung mga pinapakalat na mga fake videos, sinishare pa. Talagang yung mga kapwa nila supporters, naglulukuhan lang sila. Pati nga yung nagpost nun niluloko mo rin ang sarili mo kasi ikaw na mismo, alam mo mismo na hindi totoo yung pinupost mo. So sana please, wag tigilan nyo na yung pagpapakalat ng mga fake news kasi hindi kayo nakakatulong sa sitwasyon ni former Digong Duterte. Yun po ang katotohanan. Please lang. So maraming salamat mga idol. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Ingat po tayo mga idol. God bless.